Hello, welcome sa channel na ito. Ito yung G Solutions at ako si Engineer Garcia. Ngayon ay mag-solve naman tayo ng mga ilang problems sa circuit analysis. Yung topic natin is about the equivalent resistance. Okay, nandito yung given. So, maliwanag dyan, ang hinahanap yung value ng R. Okay, ito, yung value niya. Sabi sa question, what is the value of R if the equivalent resistance at points A and B, yung RAB natin, ay equal siya sa R. So, yun yung condition natin. So, sa given, ang pinapahanap sa atin yung value ng R. Actually, sa given muna, yung condition ay yung RAB equivalent sa R. Now, for the solution, sige required muna. Ito ng required. Ang required ay yung value ng R. Ang solution natin ay ito. Sige, so ito yung circuit natin at sa circuit na yan, gumawa tayo ng working equation. Now, meron tayong rito, nakaparallel itong dalawa at nakaseries dito. So, ganun yung gagawin natin. Yung parallel muna. So, again, kasi dito sa RAB siya sa points A and B. So, RAB equals sa parallel na 20 at saka R. So, multiply sa numerator. Add sa denominator. Shortcut niyan. 20 plus R. Pag may nakaparallel na resistor. Plus 10. Okay? Yung working equation natin. Now, yung RAB natin ay R. So, palitan na natin siya. R. Palitan na natin. Substitute natin yung R value na para sa RAB is equals to i-simplify na natin to 20R plus multiply natin ito kasi yung magiging least common denominator natin at assume naman na merong 1 itong 10 over 1. So 20 plus R yung magiging least common denominator natin at multiply natin dun sa term na 10 para lahat ng denominator ay pare-parehas na. So 10, okay, so 10 times 20 plus R all over 20 plus R. Sige. So, further simplification. Ilipat natin ito sa kabila. Ito. Dito. Okay, sa left side. So, nangyayari, division siya sa right side, sa left side, multiplication na siya. Ito, R. 20 plus R. Then, kopya lang, 20R plus, i-distribute ko na itong 10, dito, multiply ko dyan. That will become 200 plus 10R. So, yan na tayo. So, distribute rin natin itong sa kabila, sa left side, magiging 20R din to, 20R plus R squared. So, kopya lang, 20R plus 200 plus 10R. Okay? So, lahat ng R ay i-group po natin. Tsaka yung
constant at saka yung squared. So, mangyari, ito ay parehas. So, positive, positive. So, cancel out siya kasi 0 na yan. Dito sa kabila, pwede natin isulat na r squared. Ilipat yung 10 dito sa left side. Minus 10r na yan. Minus 200 equals 0. Okay? So, yun yung ating equation. So, by factoring, pwede ba nating makuha? Pwede, no? Kasi sa factoring, meron tayong r dito equals 0. Na yung magiging subtraction ng factoring natin ng 200 ito ay dapat ito yung result niya. So, ang factor ng 200 ay 10 at saka 20. So, 10 times 20, 200 yon. So, since negative siya, yung one of that, isa niyan ay negative. So, since na negative yung hinahanap natin, dapat yung malaking number rin yung negative. So, therefore, dito, minus 20 rito. Dito sa kabila naman, plus 10. Dahil dyan, makukuha na natin yung hinahanap natin, yung value ng R. Una sa R plus 10. R plus 10, i-equate mo sa 0, yung R mo rito ay negative 10. O, yung isa naman, R minus 20. R minus 20 equals to 0. So, yung magiging R mo dito ay 20. May dalawa tayong R. Yung negative 10 at saka 20. So, alin yung sagot yan? Parehas ba yan tama? Hindi. Kasi wala naman tayong negative na resistance. Kaya ito ay rejected. Ang magiging sagot natin ay ito. So, lagyan natin ng ohms. Ito yung magiging sagot natin. So, the value of R, the equivalent resistance at points A and B is R, is 20. So, maliwanag, no? Yan yung solusyon natin. Yan. Yan. So, maraming salamat sa iyong panonood sa video ito. Paki-subscribe na lang at paki-comment yan sa comment section. Maraming salamat.